Yo, what's up mga peeps? We are back dito sa aking channel. This time mga peeps, another content naman po yung ating gagawin. Bali, gagawa tayo ng owning window. Balik tayo sa basic mga peeps. Bali, pakita ko sa inyo yung process kung paano kumuha ng measurement para sa cutting ng ating panel frame for owning window. Pero bago tayo magpatuloy mga peeps, pa-subscribe naman po, and then like and share na rin ang ating video at huwag kaligtaang i-ring ang bell para always updated ka sa mga future upload natin kagaya nito. So tara mga peeps, pakita ko sa inyo yung process natin kung paano mag-cut or paano kumuha ng measurement para sa YC panel frame. Let's go! So ito yung ating pamamaraan mga peeps kung paano tayo kumuha ng measurement para dito sa ating panel frame. Bali, most of the time, una kong ina-assemble is yung ating perimeter frame ng ating awning window. And then after natin mabuo ito, saka ko sinusunod or saka ko isunod yung panel frame. Dahil nga po since binubuo lang natin ito manually, so hindi natin ma-arrive yung exact measurement talaga. So there are times na hindi natin makuha yung measurement. So in this case, ina-assemble ko muna yung panel frame, then perimeter frame rather, then saka ko kinukunan ng measurement. So yung process natin is mag-add lang tayo ng 1/4 both height and width sa ating perimeter frame. Dahil kapag sumobra kasi yung ating cutting kumbaga sa ating panel frame, mahihirapan tayong i-set up yung ating forward hands. At the same time, maapektuhan yung anong tawag nito, yung closing process ng ating window. So bali na-cut ko na po ito according po sa kanyang sukat. So like I said, yung less or yung dagdag natin sa opening dito sa loob na bahagi ng ating perimeter frame is 1/4 lang po, both height and width. Ayan. So nakat ko na siya according sa ating desired measurement. So ready na siya for cutting para sa pag 45 ng ating panel frame. Ayan mga tips. Bali yung pinaka-end natin mga peeps sa panel frame is yun na yung ating guide or kumbaga end ng ating measurement. So pakita ko sa inyo kung paano ko rin ito i-45 dahil request din ito ng ating subscriber kung paano daw mag-45 or mag-miter ng panel frame dahil nga po mahirap talaga siya. So without further ado mga peeps, pakita ko sa inyo yung process natin kung paano ito i-cut into 45 degree. So tara, let's do this. So ito po yung ating process mga peeps kung paano mag-cut ng panel frame. So bali yung mga baguhan, ginagamit po ito yung clip or yung holder ng ating miter saw. So depende po sa miter saw na available or ano or yung gamit ninyo. So kadalasan is yung makita merong inclusion na parang pang clip para mas safer po yung pagkat. But sa akin po, since kabisado ko na po yung pagpuputol, so I'm not gonna use this one. All you have to do is i-press mo lang siya ng todo dito sa ating miter saw para ma-prevent natin yung anong tawag dito. Gaganon kasi itong panel frame mga peeps. Pag hindi mo siya hawakan o hindi mo siya ididiin ng kumbaga purasahan. And then second is just locate lang po yung right angle ng 45 degrees para pag dugtong nyo po ng mga aluminum frame, eksakto po yung magiging result kumbaga less awang or siradong-sirado yung ating pagkaka 45. So without further ado mga peeps, proceed tayo kung paano natin ito i-cut into 45 degree. So like I said, ito na po yung pinaka-tip, yung guide natin sa kanyang exact measurement.
So, ayan mga peeps, nakat na natin itong ating mga panel frame para sa ating window. Tips na rin mga peeps, when you cut the panel frame, make sure na naka 90 degrees po yung sa loob na bahagi nito. Dahil once nakaslant po kasi siya, possible po na maapektuhan yung ating pag-setup ng ating forward hands, or hindi natin ma-arrive yung exact measurement ng ating panel frame. So after nito, lilinisan lang natin itong mga excess na aluminum using a flat file, and then saka natin idudugtong using an angular bracket na 1/8 by 1 by 1. So abangan nyo po yung sunod na video. Pakita ko sa inyo kung paano natin ito lalagyan ng, or paano natin i-set up ang forever hands, or may mga necessary ba na measurement na kailangan sundin or isaalang-alang. So for now, yan na muna ngayon. So huwag kalimutang i-subscribe ang ating channel at paki-like and share na rin po ng ating video, at paki-kalimbang ng notification bell para always updated ka sa mga future upload natin kagaya nito. So here comes the result mga peeps. Pakita ko sa inyo yung overlap ng ating YC panel frame. So ayan, it's almost 1/8 as well as dito sa kabila. So mas mainam less siya ng konti. Dahil kung susobra naman kasi, medyo mahirap na siyang i-setup. Kung baga hindi siya malambot, or ano bang term sa malambot, Mar? Smooth. Hindi siya smooth i-open. Yun ba yun? So that's it for now mga peeps. Abangan nyo po yung susunod na video natin. Pakita ko sa inyo yung basic lang po na pamamaraan kung paano i-set up ang forward hands na ma-arrive natin yung smooth na pagkaka-open or pagkaka-set up rather ng ating forward hands. So this has been Pong's work. See you again next time. Bye bye!